Sa video na ito, babalikan natin ang mga crucial plays ng Game 6 sa laban ng Magnolia Hotshots at San Miguel Beermen. Tara silipin natin kung papaano nga ba nanakaw ng Beermen ang panalo mula sa Magnolia noong Game 6. First to 3 quarters, kontrolado ng Magnolia ang laban dahil heading in sa 4th quarter, lamang ang Magnolia 82-73. Pagpasok ng 4th quarter, alam naman natin na may gagawing fight back ang San Miguel dahil ayaw na nga nilang ma-extend pa ang serye sa Game 7. So hanggang dulo, tsinaga nilang habulin at tapyasin ang kalamangan ng Magnolia. Medyo hindi madali ang kanilang paghabol dahil sa first 6 minutes ng 4th, kada gagawa ng run ng San Miguel, parating may counter naman itong Magnolia. Pero hindi pa rin nagpatinag ang Beermen. Si CJ Perez ang nag-lead sa kanila para makumpleto ang kanilang comeback. Fast forward sa 2 minutes ng 4th quarter, lamang ang Magnolia ng 5 points, 95-90. Kaso after nito, nakapag-commit ng sunod-sunod na turnovers ang Hotshots. Una, na-anticipate ng Beermen ang kick-out pass ni Paul Lee at nag-lead nga iyon sa pass break layup ni CJ Perez. After nyan, baba sa tatlong kalamangan ng Hotshots, 95-92. Next play naman, na-anticipate na naman ng Beermen ang gustong gawin ng Magnolia. Ise-set up sana ni Gio Alalon si Calvin Abueva sa low post. Kaso natapik naman ni Jericho Cruz ang pasa ni Alalon. Agad ngang umatake sa fast break ang San Miguel. Tapos nagpanik ang depensa ng Magnolia dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi nila nakita itong si Cruz na libreng-libre sa fast break at naipasok nga niya ang kanyang 3-point shot. Baba na lang sa isang kalamangan ng Hotshots after nito, 98-97. Next play naman, ito yung pinaka-clutch na tira dahil ito yung panglamang sa laban. Lamang ang Magnolia ng dalawa, 99-97. Hawak ni CJ Perez ang bola at dahil nga nakaka 9 points na siya dito sa 4th quarter, nakatutok tuloy sa kanya ng maigi ang depensa ng Magnolia. Ewan ko kung talagang iniwan lang ni Paul Lee itong si Chris Ross o baka hindi niya ina-expect na ipapasa ni Perez kay Chris Ross ang bola. At ayun nga, nagtiwala nga si Perez at pinasaan niya itong si Ross. At dahil nga sobrang layo ni Paul Lee, hindi niya na-contest ng maigi itong si Ross. Nai-shoot ni Ross ang kanyang tres at lamang na nga ang San Miguel 100-99. Sa pagkakalam po kay Chris Ross sa playoffs, capable talaga itong makahit ng big shots. Sa mga SMB fans, alam niya yan. Next play naman, may pagkakataon pang Magnolia Hotshots, may balik sana sa kanilang kalamangan. Kaso nakapag-commit na naman sila ng crucial turnover. Hindi nasalo ni Ian Sanggalang ang pasa sa kanya ni Abueva. At alam niya na ang nangyari niyan sa next possession. Nakatres si CJ Perez. Lumamang na nga ang San Miguel ng 4, 103-99. Tapos after niya, natawagan pa ng 5-second violation si Rom De La Rosa. Sunod-sunod talaga ang pagkakamali ng Hotshots dito sa 4th. Nagkamali rin naman ang San Miguel after niya na turnover si Perez. At nagkaroon pa nga ng chance ang Magnolia. Nakatres nga si Aris Dionisio at after nga niyan, baba na lang sa isang kalamangan ng Beermen. Final ng hotshot si Perez after niyan. Masasabi nga natin good foul naman iyon dahil hindi nga na-shoot ni Perez ang kanyang dalawang free throws. Kaso nga lang nakuha ni Jericho Cruz ang mintis na tira ni Perez. Kung nakuha sana ng Magnolia ito, malaki ang tsansa pa sana nila manalo dahil marami pang oras ang natitira at isa lang ang lamang ng San Miguel. Kaya lang natagalan pa silang i-foul si Cruz nang makuha nitong loose ball. Naubos ang oras at 1.6 na lang ang natira. Split ang free throws naman ni Cruz. Kaya lang dahil nga sa 1.6 na lang ang natitira sa oras, nahirapan makakuha ng magandang tira ang hotshots. Sinuwerte pa nga sila, nagkaroon ng disenteng look si Aris Dionisio kahit na medyo malayo ang kanyang 3-point attempt at doon nga nag-champion ng San Miguel. Masakit nga ang pagkakatalo na ito sa Magnolia dahil marami silang sinayang na possessions. Game 7 na sana sila kung nalimitahan lang nila ang kanilang mga turnovers down the stretch.